May nagme-message po kasi sa amin na isang kabarangay nyo dito, hindi ko na lang papangalanan. Siya po ay gusto daw kayong makausap din sa pamunuan ninyo dito. Ayun nga, sabi ko, may ganyan pala kayong issue, ay di kami ang pupunta doon sa kanila para kausapin. Kayo po ba ay merong nakakagalit dito? Wala naman. So gusto niya po kayong Ate Tere ipakausap sa barangay. Sa madaling salita, gusto niya kayong ipabarangay. Payag ba kayo kung sakaling haharap kayo sa barangay? Oo, pwede naman. Para malaman niya na hindi ko naman siya tatakbuhan. Talagang kung meron lang akong babayadan ko siya kung sino man siya. Such a heartbeat pounding in your chest. The final hour before we let it go to rest. Okay guys, so andito kami ngayon sa Rosario, Batangas pa rin. Ang oras na natin ngayon ay alas 4 na mahigit. So kagaling namin doon sa pabahay natin kila Ate Ninya. So naisipan namin na dumaan na din dito kay Ate Tere para na sa ganon makamusta natin sila at malaman naman natin yung sitwasyon nila nito mga nakarang araw, kasi syempre ganun lang naman talaga yung gawain natin dito araw-araw, yung i-monitor natin yung mga beneficiary natin and then gawin natin kung ano yung mga kaya para kahit paano may ma-improve sa buhay nila. Ayun lang naman, yun lang na may mission natin, pasayahin sila, ganyan. So ayun lang yung kinakailangan natin gawin araw-araw. Nakafocus lang dapat tayo doon sa buhay din ng mga tinutulungan natin. Ano? Kung minsan nga yung buhay namin nagiging ano na lang nagiging pangalawa na lang Mas nauuna minsan yung buhay ng mga beneficiaries. So, kami naman alam naman namin kaya naming i-handle yung buhay namin. So sila ang kailangan natin i-guide. Kaya ngayon, samahan niyo yung team namin. Andito si Ran, si JM, kasama ko. At init ulan, magkakasama kami. Ngayon sobrang init, magkakasama pa rin. Tara, tara. Punta tayo kay Ate Tere. Ay! Ate Tere! Parcel mo! Wala akong in-order pa. Ay, wala pa pala. Kumusta ho? Ang daming tubig. Nagtigib ang aking mga bata. Inumin po yan? Nadyan rin kami nakakuha ng tubig inumin. Saan galing ito? Doon sa may kabilang gripo. Ah, ano ito, Totoy? Gasan ang gagaling yan? Bukal, gripo? Bukal. Bukal? Tinutungga. Ay, iniinom pala yun. Malinis naman. Sa tagal nyong panahon dito naninirahan, ito yung iniinom nyo. Oo. Safe naman ano. Maraming taong umiinom doon. Kami lang ngayon. Gawa ng yung iba nga siyempre may mga Ay, ganun. sarili ng Kayo na lang ang natitirang umiinom sa puso? Oo. Ang tinan nyo. Nga naman ang buhay. So, yung iba, meron ng mga kanya-kanyang patubig. May mga gripo na. So sila Ate Tere, ano lang, ang natitirang pamilya na umiinom dito. Sa ano, hindi naman sumasakit yan mo? Hindi naman daw. Ikaw, hindi rin. Paras kayo? Para magkaedad lang kayo Grade 2 na ito. Uuwi lang nito. Ay, saan galing? Galing school. Okay, ilang taong ka na? 7 po. Siya, ilan? 6 po. Oh, di magkasunod nga lang. Huwag ka nang pumitin, anak! Ito naman, tingin ko mga 3 or 4 lang ito. 4. 4. Magpapay. Ayan ang, yan ang dalawang babae lang ba yan? Ay, ito yung lalaki ito. Ay, lalaki ba yan? Nakabihis lang babae. Kala ko yung babae, ang haba ng buhok. Asan yung isang babae mo? Ay, nakahiga at masama ang lasa. Ay, masama lasa. Yeah, Yung panganay mo? Nag-alis na baka nag-harvest. Ay, nag-harvest? Siya nag-igib niyan, tsaka yung aking pangalawa. Yun, nagkatakbong iyon. Galing naman. Sabi ko bumalik agad. Okay, Ate Tere, lagay mo po ito dyan microphone sa'yo. Grabe ang panahon Ate Tere, paano itong napakababa ng bahay mo? Ang init nga, sobrang
Sobrang init. Pagkaganto, wala akong kuryente pati. Ay, oo kasi tinan nyo yung baba ng bubong nila. Oh, hindi ako makatayo ng diretso kasi nga abot na sa ulo ko yung yung bubong. So ibig sabihin, yun ngang mataas-taas pa, napakainit pag summer. Ito pa kaya. Saan kayo nagtatambay? Dito lang, dito sa labas. Ay, Dito kami naglalatag pagka... naka-electric pan lang. Kaya naman. Kaya naman. O kinakaya. Kinakaya naman. Kinakaya. Grabe no. Kasi itong lugar nila, which is ito pa yung makakapagpabawas pa dito ng hangin. Itong mabababang puno na ito ng Sinturis. sinturis o Dalanghita. dalanghita. Dalandan. Ang dami kasing tawag, ano? Magkakaiba ba yun? Isa lang yun. Iisa lang. Magkakaiba lang ng tawag. Dalandan, dalanghita, sinturis. Yan yung aking pangalawa. Ngayon mo lang din yan aking. Oh, ngayon lang. Sunod yan doon sa aking panganay. Okay. So, guys, ang nakakapagpabawas pa ng hangin dito, feeling ko, itong mga sinturisan na ito. Kasi yung hangin, nahaharangan nila, kaya dito napakainit. Ito, anong pangalan naman niya? France. Franz! Franz, halika Franz. Dito ka. Wala ka bang upuan? Dito sa tabi ko, anak. Yan, yan. O, sige. Siksikan kayo dyan, siksikan. Ito si Franz. Franz, ilang taong ka na, Franz? 12 po. Parang pambabae yung pangalan mo, ah. Sino nagpangalan sa'yo? Ang mama po. Si mama mo? O sisihin mo siya paglaki mo. Kasi pinangalanan ng kanyang Franz. Alam mo ba yung cameraman ko, yung isa, ano pangalan? France po. Siya, alam mo pangalan niya? Hindi po. Francine. Francine. Paras kayo pong babae pangalan nyo. So, ikaw ba nag-aaral? Hindi siya nag-aaral? Tumigil. Bakit? Grade 3 pa rin kasi siya. Bakit ayaw mo mag-aaral? Wala po. Hindi, anong rason mo? Lahat naman, sabi ko nga, lahat ng bagay may dahilan. Ikaw ba, Franz, ano mo? Dahilan mo at ayaw mo mag-aral? Wala po. Gusto ko lang po magbantay ng bata. Ay, ganun. Mas gusto mo alagaan ng mga kapatid mo? Parang mas matured to sa yung panganay. At saka mas siya, mas, kumbaga, talkative. Mas masalita siya, kumbaga. Eh, Franz, hindi ka ba na yung iba nag-aaral? Hindi ka ba na nangihinayang? Hindi naman. Paano pagdating ng araw? Pag magpapamilya ka na, hindi ka nakapagtapos. O baka dahil kulang din kayo sa pera? Ha? Kulang ba sa pera si mama mo? Isa rin sa dahilan yun, kaya tumigil ka. Kung tatanungin kita, gusto mo pa ba mag-aaral? Ayaw na. Gusto po. Gusto mo? Pero grade 3 ka pa rin. Kapag papasok ka, okay lang ba sa'yo? Kasi Ate Tere, itong anak mo, kapag ka hindi ito nag-aral, o dadating ang panahon, alam niyo naman, di ba? Ang panahon dito ang kalakaran dito sa Pilipinas, ang nabibigyan lang madalas ng maayos na trabaho yung kapag tapos. Lalaki pa naman. Pinapapasok ko naman siya, gawa ng grade 3 pa rin nga siya. Tatang balik ko siya sa grade 3. Tatlo? Tatlo? Di ba ka siya agad makapick up? Kumbaga yung ang kanyang slow. Kasi yung aking grade 2 iyon, marunong na siyang bumasa. Pero itong isa, hindi pa rin. Nabubuli ba sa school yung anak mo? Hindi naman. Hindi naman. Dahil ganun yung sitwasyon niya, hindi naman. Hindi naman. Okay. Kaya lang, siguro din, sa sobrang laki na rin nga niya at malaki na. Nahiya na siya kasi sabi niya sa akin, kaliliit na naman ang mga kaklase ko. Ako na lang ang pinakamalaki. Sabi ko, hayaan mo na anak at saka mag-aral ka ng ayos. Intindihin mo ang sinasabi sa'yo ng iyong mom para susunod na taon, di grade 4 ka na. Ay, umayaw na din Yan, hindi nakakasama ng panganay mo sa Hindi pa siya pwede. Gawa ng ang edad niya. Malaki siyang tao, malakas din. Kaya lang ang edad niya hindi pa. Muna, naiyak. Gawa ng masama baga ang lasa na rin. Nilalagnat baga ito. Nilalagnat din? Silang dalawa nung isa ko. Nilalagnat baga. Nilalagnat pala. Pinatapalan ko na kanina, na ba kayo? Nagtanghalian na ba kayo? Anong tinanghalian ninyo?
Yung talong. Talong ang ulam nyo. Ano yung tanim nyo o binili lang? Binili lang din. Binili. Kawawa naman. Ilang anak mo ang di nag-aaral? Itong isang ito. Siya lang? Halos lahat naman napasok. Napasok naman. Ay, ari naman, hindi pa. Hindi pa, wala pa sa edad. Galing din ni Ate Tere guys, ano? Kasi isipin nyo yun. Sa ganitong sitwasyon nila, kahit pa paano, napagsisikapan na mapag-aral itong mga bata. Maliban lang dito sa isa, dahil, ayun nga, nahihiya na pumasok. Dahil ang laki-laki na daw niya, grade 3 pa din. So para sa akin naman kasi, ewan ko, iba-iba naman kasi mindset ng tao. Pero yung iba, kahit ang tanda na, nag-aaral pa rin eh. Di ba? Wala naman sa edad ang pag-aaral eh. Okay, so nasaan ang mister mo ngayon? Siya yung nangubra ngayon. Siya ang nagpataya? Siya ang nagpataya. Nagsusulong siya eh. Siguro napadaan din sa aking mga kapatid. Kumusta ang kita ni mister mo? Madalang nga ang trabaho gawa ng katulad niyan. Walang power. So pag naulan, wala. Pag minsan naman katulad ngayon, wala siyang helper. Ay yung kanyang papawersuhin ay aakyatin. Hindi siya makaakyat doon ng dati siya natagana dito. Naabot hanggang doon sa kanyang ugat. Hindi na siya makaakyat. Dati nangaakyat yan eh. Ngayon, Kumusta naman? Sa loob ba ng isang araw, may naiaabot ba sa'yo si mister mo? Na kinita niya? Magkano ang naiaabot niya sa'yo madalas? Yung madalas? 150 lang. Ngayong Magkano? 150 lang itong walang trabaho. 150 pesos? Grabe ano? Paano na pag... ibig sabihin ko, yun ang babudgetin nyo para sa kinabukasan. And then another day, ganun ulit. Ang hirap no? Sobra. Para palang ito yung sinasabi na parang isang kaig, isang tuka. Yun talaga. Di ba? Kung ano yung tatrabuhin mo lang ngayon, yun din yung ikakainin mo. Pagka hindi ka nagtrabaho, di iwan. Pag hindi ka kumahig ngayon, wala kang tutukain. Parang ganun. Ay, si Tutoy. Legal. Guys, baka may mga kababayan tayo dito. Baka meron sa inyong mas higit o mas magandang trabaho na may offer sa asawa ni tatay, ni Nanay Tere. Baka lang po sakali, may mga kababayan tayo dito na baka po pwede nyo mabigyan. Marunong ba sa karpintero ang asawa mo? Hindi. Marunong. Nagkasubukan na niya mag-helper o mason? Mason na siya. Mason? Guys, baka po meron kayo dyang mga business like subdivision, na may mga contractor kayo, may mga manonood tayo, malay natin, may mga foreman dito. Baka pwede nating bigyan ng trabaho na stable yung asawa natin. Hindi po yung parang nangangamuhan lang lagi. Baka po meron. Yung kikita ng kahit 1,000 man lang sa isang araw. Baka lang sakali po na mabigyan natin ng trabaho. Kami kasi ng team, wala pa naman kami sa ngayong pabahay. Wala naman sanang problema kung nasisimula na yung iba natin, susunod natin project. Kung nasisimula na, pwede natin bigyan ng trabaho yung asawa niya. Total, mason pala. Pero as of now na wala pa, baka po meron sa inyo na pwede magbahagi ng trabaho para sa asawa ni Ate. Okay, so Ate Tere, ganito. Napunta kami dito kasi ganito. So, ayun, Ate Tere, ganito po. May nagme-message po kasi sa amin na isang kabarangay nyo dito, hindi ko na lang papangalanan, na siya po ay gusto daw kayong makausap din sa pamunuan ninyo dito. Hindi lang po siguro makarekta sa inyo, pero ayun nga, sabi ko, may ganyan pala kayong issue, ay di kami ang pupunta doon sa kanila para kausapin. Kayo po ba ay merong nakakagalit dito? Wala naman. Wala naman po. Bakit po? Ay, Anak, wag mo nga. dyan niyo po sa iyo. Wala naman. Wala naman. So, bakit po Ate Tere, bakit po meron kayo ditong kabarangay na may napag-uutangan ba kayo dito? Meron. Oo. Meron ba kayo napag-utangan dito na hindi pa nababayaran? Meron pa rin. Meron. Meron bang matagal na? Wala pa namang isang taon. Isang taon. So, gusto niya po kayong Ate Tere ipakausap sa barangay. Sa madaling salita, gusto niya kayong ipabarangay. Ano po ang sabi ko nga, kapos lang din talaga sa buhay yung tao. Sabi ko, baka po pwedeng mabigyan niyo pa ng konting panahon. Pero, ayun nga, sabi nga, hindi man daw sila sa inyo nagsasabi, pero inaantay daw nila na magkukusa, pero wala. Wala bang... Ay, Totoy, hawakan mo muna tong kapatid mo. Kaya mo ba? Hawakan mo muna siya. Pumunta sa karsada, dali.
Gusto ka sana. Okay, so Ate Tere, yun nga, sa madaling salita po, gusto niya kayong ipabarangay. Ano po ba ang ano nyo doon? Ibig sabihin kabarangay ko siya, taga rito. Oh, taga dito. Napag-uutangan nyo. Taga dito? Oo. Hindi niya sinasabing taga rito. Pero, ang sinasabi niya ay napag-utangan nyo. Napag-utangan ko siya. Wala pang isang taon. Kung taga rito, wala akong inutangang ano. Bakit po ganun yung sinasabi nila sa inyo sa amin na gusto nila kayong ipabarangay dahil daw sa utang? Inaantay daw nila na magkusa kayo pero ayun nga, wala naman daw kayong nagiging kusa para sila yung mabayaran. Kailangan din naman daw nila, ganito ganyan. Sabi nga baka pwedeng mabigyan pa ng oras. Payag ba kayo kung sakaling haharap kayo sa barangay? Oo, pwede naman. Pwede naman? Dahil para malaman niya na hindi ko naman siya tatakbuhan. Talagang kung meron lang akong ibabayadan ko siya kung sino man siya na naglapit sa iyo. Ayun nga din po sinasabi ko Alam ko naman na kung meron kayo, bakit naman hindi? Dahil nasira ang cellphone ko, siguro Kaya hindi kayo nakukontak siguro. magdadalawang buwan pa lang nasisira yung cellphone ko eh. Ay di gano'n na nga yun. Nakala siguro tinakasan niyo na. Oo. Pero hindi, gawa ng nagchat-chat sa akin kapatid. Kung sino may nagchat doon sa akin kapatid, sabi ko nga sa kapatid ko, ay sasabihin mo, isira lang ang aking cellphone ha. Kaya lang ako hindi nag-chat sa kanya. Ay. Okay. So, sige po. Ate Tere, ano po bang gusto niyong gawin natin? Kung yun ang gusto niya ng tao na yun, kung sino man siya. Harapin natin. Harapin ko siya. Okay, sige. Ate Tere, sa ngayon, ganito bibigyan kita ng pang laban mo sa ganyang Sige, ganito. Dahil sa gusto mo siyang Umupo ka. Sandali O baka dahil madilim kaya di ko makita dahil sa shades. Ito yung sulat niya Sandali. May sulat kasi siyang pinapaabot. Hindi ko mahanap. Wait lang. Ito Ate Tere Dahil sa handa ka naman palang harapin siya sa barangay at yun naman kumbaga malaking problema din kasi yun kapag ka nakakahiya, kapag ka nagkabaranggayan pa, di ba? So, yun naman joke lang kita, wala naman talaga. Hindi niisip ko kung wala naman talaga nagpapabarangay sa iyo. Joke lang Ate Tere, joke lang po. Tinatry ko lang kung kayo ay may pinagkakautangan. So, ngayon alam ko na meron. Meron naman sadya. Kasi sa hirap baga naman ng buhay, sadya namang wala naman sigurong taong walang utang. Baka. Kasi ito yung patunay guys. Sa isang tao kasi naniniwala ako na kapag kakapos ka, matik, may utang ka. Kasi syempre, hindi ka naman manghihiram sa ibang tao na mayroon kung meron ka. So yun yung patunay. So ngayon, napatunayan ko mismo kay Ate Tere yung ganong sitwasyon na kapag wala ka talaga is matik, marahil may pinag-kautangan ka. Okay, so wala naman sa amin nagme-message. At ang hindi niya lang alam ay pinagtanong na namin ang problema niyang iyon at nag-aantay na lang kami ng araw para may settle at matulungan siya sa problema na ito. Ngayon, bibigyan kita para hindi ka na mangutang. Hawakan mo ito. Unahin ko to 20 pesos, 200 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 500 pesos, and then 1, 2, 3, 4, 5,000 pesos. And magkano yun? Ilang? 800, 900, 800. Ang pinadala po ay 5,800. And 20 pesos. Ayan, ha? And then may additional na may nakuha kasi kaming points dun sa sa kuha ng pera. May additional tayong 200 pesos. Dinagdag ko na lang kay Ate Tere.
Sa'yo na yan. Salamat po ng maraming sa inyo. Wala po naman, Ate Tere. Yan po ay... Talagang naiuna kong iba nito sa aking utang. Dahil alam kong maraming nanonood na Ay, ganun. Hindi, Ate Tere, ganito. nagkautang. Alam ko naman na naunawaan naman nila siguro yung sitwasyon ninyo. Kasi yun nga, napapanood naman nila kayo, di ba? Mas mauunawaan nila kasi napapanood nila kayo eh. So, siguro sa mga pinagkakautangan ni Ate, ngayon walang-wala sila. Baka pwede niyo na muna mabigyan ng oras para ito gamitin niya na muna para sa pamilya niya ngayon, di ba? Tapos yan, Ate Tere ay wait lang hanapin natin kung sino yung kay Ma'am Salome, ha? Kay Ma'am Salome yan galing. Ha? Pinabot sa amin ng sponsor natin, ha? Anong gusto mo sabihin sa kanya? Hindi kita kilala, hindi pa kita nakikita. Maraming salamat po sa inyo. Malaking tulong po ito sa amin. Sana po ay ang Panginoon na po ang bahalang magbalik po sa inyo. Tama yun. So, ako din, nagpapasalamat din ako kay Ma'am Salome kasi pinagkatiwalaan niyo po kami. Kumbaga, marami naman pagkakataon na pwede tayong ibypass ng kung sino man ang pwede magpaabot sa mga tinutulungan natin. Pero, nagpapasalamat ako dahil, kumbaga, ipinapadaan din nila sa atin. So, pero sa atin naman, ayan naman ay sinasabi ko naman na sa mga gusto na rumekta, magpadala sa ating mga tinutulungan, wala pong problema. Basta po yan ay pagtulong, wala pong problema yan. Pare-paras naman po tayong gusto makatulong. Basta, ayun lang, pinagpapasalamat ko lang din kung binibigyan din tayo ng tiwala at respect na ipadaan sa atin yung iaabot. Kaya salamat po sa inyo. Nay. Maraming salamat po sa inyo po. Okay, Nay. Sa inyong lahat po Wala maraming po salamat. naman. Basta kayo, Nay, ang masasabi ko lang, Nay, is pagpatuloy mo lang yung pagiging isang mabuting ina mo kasi nakikita ko na napakasipag mo. Kahit na hindi kami araw-araw na nandito, yung palang gada pupunta kami dito, hindi ka namin madatnan na alam ko naghahanap buhay ka. Masabi ko na po na ginagawa mo yung best mo para sa mga anak mo, no? Kaya sana huwag kang magbago, ha? Hindi talaga. Opo, at kagaya ng sinabi ko, sabihin niyo kapag handa na yung paglalagyan natin ng... Hindi ko pa Hindi mo pa naulit sa asawa mo? Naulit ko na siya, kaya lang nagtatanong-tanong muna ako sa mga kakilala ko, sa mga mataas-taas sa akin kasi syempre alam mo baga yung manok di maipot. Siyempre yung amoy Yung amoy, niya. kung pwede dito sa area nyo. Tsaka yung Sige. langaw baga. Tama yun. Alamin mo muna kung pwede. Alamin ko muna. Kung walang magagalit. Oo, kasi mamaya kung Baka mamaya biglang susugod sa'yo. Nandyan na. Oo. Meron na tayo. Magrereklamo. Kasi sabi ko, Napadala ka na summon, sa barangay kasi maamoy yung ano mo. Tama naman. Ganun na lang sabi gawin ko, mo. magtatanong-tanong muna ako sa mga konsehal, ganyan. Kung po pwede. Sabi mo naman hindi naman po sobrang dami. Kasi yung poultry na na nilalangaw, sobrang dami kasi nun. Yung sa inyo naman basta't malinis kayo. Okay, may tatanong muna ako sa'yo. May malapit ba ditong pagilingan ng bigas? Oo, meron. Meron? Kapag may malapit sa inyo dito, Ate Tere, hindi yan mga ngamoy kasi lalagyan mo lang siya ng pinagilingan ng yung palay. Yung pinagilingan. Ay, sige lang po. Yung pinagilingan ng pwede mong ilagay yun para hindi magkakaamoy. Yung dumi nila. Yun ang sikreto dun. No? Kahit yung halimbawa ay yung pinaglagarian. Pwede din yun. Yun, pwede din. Pwede, yung kusot, di ba? Oo, yung Fran? kusot. Pwede Oo, yun. yun, oo. Hindi yun maamoy kapag kami ganun. Diskarte lang. Oo, discount. Sige. So sa ngayon, Ate Tere, masaya kami at nakabisita ulit kami dito kahit mag-alas 5 na nga. So, Masaya ako na kasi Balik kayo dito. wala po naman, Ate Tere. Nung nakaraan talagang nagkaroon lang kami ng mga kailangang asikasuhin din sa sarili, pamilya, and then sa ibang Kaya sabi ko, babalik naman kami dito. Hindi pwedeng hindi. No? Maraming. Okay. Sige, magpakabait kayo sa nanay nyo, ha? Pero tayo. Huwag kayong pasaway sa nanay nyo, ha? Kasi laging wala yung tatay nyo dito. Siya lang ang dami nyo, oh. Hindi kayo kaya ng nanay nyo. Kaya huwag kayong makulit, ha? So sige, punta na din kami. Dito rin, ha? Sige. Pasensya na at nag-iyak ka tuloy. Wag mo na munang ibayad siguro, maunawaan ka naman. Pag medyo talagang luwag na, sige po, Ate Tere. Punta na kami. Tara. Sige po, welcome. Huwag ka pasaway sa mama mo, ha? Ayos ba yun? Sawayin mo yung mga kapatid mo pag pasaway sila, ha? Sabi mo, huwag tayong pasaway kasi kawawa si mama, ha? Okay. So, tara, labas na tayo. Labas na tayo, guys. Ang daming
Ayan oh. Centuris. Oh. Pero hindi pa siya ganun kalaki. Parang malaki-laki lang siya sa kalamansi. Pero sobrang dami ng bunga niya. Ang ganda din palang business nito, no? Naisip ko lang. Kung may ganito ka, 'di ba? Kasi ang mahal din ng ng centuris kapag bagong bagong bungahan pa lang ng ganyan. Mahal din ng centuris. Kami nga yung mangga namin si Isabela, sayang. Kasi nagiba ng bagyo. Mga native pa naman yun ng mangga. Pa-spray na sana namin kaso wala, nasira. Okay? Alright, so maraming salamat sa lahat ng sumama sa video namin na ito. Siyempre salamat sa team, kay JM, kay Rans. Muli po, Marcos TV channel, Commander Marcos, Rans TV. Supportan niyo po yung team namin. Kita-kits tayo sa mga susunod pa na pwede naming magawa na video. Please, mag-like ka lang, mag-comment, mag-share, at mag-subscribe. Malaking tulong na po yan para sa ating channel. Muli po, God bless sa lahat. Pag-ingatan nawa kayo ng Panginoon. God bless po.